Ngayon ho, mga kababayan, umpisa na po natin ito. At ang umpisa natin ay si Robin Padilla. Ay, hindi pa pala si Robin Padilla. Si Greco Bellica pala ang umpisa natin, mga kababayan. Ine-eba. So, talo po si BBM kung hindi kumampi sa kanya si Sara Duterte. Akala yata nito walang bilang si Pangulong Bongbong Marcos Ganon din naman din No, ako ho naniniwala, mga kababayan, kung hindi nagtandem itong dalawa na ito, maaari po na makalusot po si kakamping na si Attorney Leni Robredo. Yun lang ho yun, mga kababayan. Kung naghiwalay sila at kung hindi nagkampe, mga boss si Pamo, sir, or kung sakali man na parehas tinahak o parehas ang tinakbuhan nila, pagka-presidente, nagsalubong, mahahati yung boto, baka po si Attorney Leni Robredo ang pinalad ho, mga kababayan, sa pagka-presidente. Pero, buti na lang, ganyan talaga nangyari, Kasi bakit, mga bossing? Buti na lang din at nakita at nalaman natin ang tunay na Inday Sara Duterte, mga kababayan. Mabuti na lang, maagang nagpakita ng tunay na ugali, mga bossing. Bakit to? Kasi 'di ba nung panahon ng election ho, mga kababayan, ano sabi natin? Naku, iyakan na yung mga kakamping, no? 12 taon na mag-iiyakan yung mga kakamping. Ganun ho yung sinasabi natin, mga boss 'Di ba? Kasi nga akala natin matitino itong mga Duterte, akala natin matitino o matino itong si Sara Duterte, mga boss Chief Sir. Ngayon, ang dami palang bahid, ang dami palang hindi maipaliwanag na mga issue sa kanya. Ang aga ni Paulo Saison, no? Sabi ni Paulo Saison, yan ang lahi ng orihinal na kriminal. Ang tatay niyan, parehong nakulong sila ni Digong sa Bilibid, no? Sa Bilibid nga lang ang tatay niyan. Alam nyo, mga bossing, Chief sir, mga kababayan, para ho sa akin is positibo yung mga nangyayari at yung mga nadiskubre natin. Kasi kung nagtuloy-tuloy po yan at kung talagang naitago nila hanggang sa dulo kung ano talaga yung Sara Duterte at kung ano talaga itong mga Duterte, malamang ho, susunod na presidente natin si Sara. Mga kababayan, kung tumahimik lang sa Gedli yan, kung hindi yan mga nang-agaw o nang-aagaw ng posisyon, malamang ho, susunod natin presidente si Sara Duterte. Oo, bakit, mga kababayan? Kasi nga sinasabi na natin dati na talagang kapag katapos ni Pangulong Bongbong Marcos, diretso tayo kay Sara Duterte. Ngayon po, nagising tayo. Nalaman natin yung mga hindi nila kayang ipaliwanag. Nalaman natin yung mga issue sa kanila, lalo na kagaya ng mga confidential funds. Kaya naman pala ang ating Vice Presidente gustong-gustong makuha ang Department of National Defense. Mga bossing, para nga naman baka ang dahilan dahil confidential funds. 'Di ba? Mga kababayan? Ngayon, sinasabi ni Greco Bellica, si Sara ang narong choice. Masakit po kasi ang mga damdamin ng mga DDS. Dito po kay megastar Sharon Cuneta. Kasi doon sa concert, narinig ko, aminin niyo po, wrong choice kayo. Which is talaga naman. Wrong choice naman talaga, mga kababayan. Siguro kung si Kiko Pangilinan na lang, ang naging tandem ni President Marcos, maayos ang takbo ng ating bayan ngayon. Kasi ang nangyayari ho, mga kababayan, itong grupo ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte, sa pangunguna niya, ayun, ang ginagawa lang naman ho nito, palibot-libot, pabalik-balik lang naman po Tapos bring him home. Tapos yung mga kasamahan nila at yung mga kaalyado nila, wala naman pong ibang ginawa kundi mag-fake news. Wala naman pong ibang ginawa kundi sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ho? At bakit patuloy dumadami yung mga kaalyado nila? Kasi nanganganib na mga makulong, nanganganib na mga obloho. Sila Chavit, di ba? Kaya naman sumisigaw yung mga yan di ba, Ma'am Chris Rose? Kaya naman sumisigaw sila Chavit Singson kasi mga nakakasuhan at makakasuhan. Yung black sand mining doon sa kanila mismo
na mga kabayan na nila yung nagkakaso sa kanila. Dati ho, hindi pinapalagan. Hindi po tinatapatan sila Chavit Singson. Kapag ka sinabing Chavit Singson na makakalaban mo dyan, umaatras na yung mga kababayan nila. Ngayon, hindi. Hindi, laban tayo, no? Kasi ang kapwa natin Pilipino ay lalo pong tumatapang. Bakit? Nakikita po kasi mga boss chief sir na itong gobyerno na ito, na kahit malaki ang iyong kalaban, kagaya nila Chavit Singson, kagaya nila Atong Ang, hindi nila pagtatakpan at hindi nila hahayaan na ikaw ay malugi. Balanse. Sabi ni Lordy, kakaumay pagmumukha ni Chavit Singson. Oho, ano? Ganyan ho, mga kababayan. Kaya naman patuloy silang dumadami doon sa side ni Sara Duterte at nagsisisigaw sila defensor o yan, may quarry naman. Yan yung mga kakaharapin. 'Di ba? Kasi nararamdaman na nila na talagang hindi uubra, mga bossing, na makaligtas sila. Talagang iniimbestigahan at pinag-aaralan yung mga kaso nila. Sabi ni Max Sadya, sira na mga diskarte nila. Bistado na ang galawan ng mga kampon ng tatay nila. Jackpot si BBM, parang si Kiko sa'yo. Aba, grabe naman magsalita ito. Yung mga sinasabi nyo nga, belhi ka na may napakulong po kami. Putrages ka, hanggang ngayon wala ka pa ding napapangalanan. Puro ebas-ebas. May napakulong po kami. Ganito po, napakulong po namin. Wala kang napangalanan. Yun lang ho yun, mga bossing. Ebas-ebas lang ho. Dati si Tatay Digong nila, sabi alam nyo, yung corruption, dyan sa DPWH, ay nako, ang daming corrupt dyan. Ang pinakaunang corrupt dyan ay yung mga ghost project, yung mga flood control. Ano ginawa ng tatay mo? Wala. Wala lang, okay na yun. Basta nasabi sa publiko, basta nasabi sa mamamayang Pilipino, DPWH, may corruption dyan, mga ghost project. Okay na yun. Tingnan mo nga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Umulan, bumaha, hinanap yung mga project na mga flood control. Hinanap yung mga gumawa para malaman kung ano nangyari, kung bakit ganun, bakit bumabaha pa din. 13,000 daw ang ipinangangalandakan ng mga DDS na flood control daw ho ng tatay nila. Pero ano nangyari? Baha. O hinagilap yung mga top 15 na mga gumawa ng mga proyekto na yan. Inilatag sa publiko. Unti-unting nalaman kung sino yung mga may gumawa ng mga substandard, kung sino yung mga hindi nagpakita o hindi ginawa yung mga proyekto na yon. Hanggang sa dumaloy na po doon sa mga malalaking tao. Hanggang eto na nga po. O yung mga diskaya na bilyon-bilyon po yung mga proyekto. Nasaan na? Nakakulong. Tapos sinasabi ng mga DDS, hindi naman ano yan. Wala naman big fish na nakulong. Ano tawag mo sa mga diskaya? Ano tawag mo kay Labong Revilla? Ano tawag mo? Eto, malapit na din sila Chis Escudero. Kasi ang gusto at trip nila, mga kababayan, yung ma-pinpoint lang nila kahit wala naman pong mga ebidensya. Di ba, Ma'am Leila, Rafanan at Ed Ong at Armando De Feo, ganyan lang ho sila. Sabi ni Lenny Gusanan, ayan Mark, yung vice mo na si Sara, huwag kang magsisi, ganyan ang bobo, dada ng dada. Si Sara ba? Siyempre ho mga kababayan, hindi naman ho namin alam na ganyan At lagi ko nga sinasabi sa inyo, mabuti at mabuti ay lumabas ang tunay na mga asal at ugali nila agad-agad po. At ngayon, siyempre, hindi na uubra na iboboto pa natin ulit sila sa 2028. Dahil eto nga wala namang magawa sa Pilipinas. Pati yung kampo nila, patuloy lang ang pagpe-fake news. Pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos kasi mga nangangamba po. Yung isa mai-impeach, yung mga julala, yung mga nasa ilalim, posibleng makulong. Yung 3 senador, posible din makulong. Kaya nga po, di ba, ginigiba din nila si Tito Soto. Bakit po? Kasi mukhang tuloy na talaga yung impeachment
Na kapagka hindi nila napatanggal si Tito Sotto sa pagka-Senate President, ang mangyayari ho mga bossing, masusunod kung ano yung isinasaad po ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang sabi, 1/3 ng mga congressman, kapagka yan pumirma na, ang Senado ay magiging impeachment court na hindi nagampanan nung mga panahon nila Chis Escudero. Dinribble-dribble. Akala ko, senador, yung pala, basketball player yata. Pinagpalipat-lipat, pinagbalik-balik. O, di po ba? Ngayon, mga kababayan, ang takot niyang mga yan, eto nga ho, na ang Senate President ay susundin kung ano ang nakasaad sa konstitusyon at malamang sa alamang po, malabong makatakbo ang Vice Presidente sa 2028. Kapagka na-impeach ho yan, mga bossing, nahalata at alam naman natin, lalo na yung sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Alam naman natin, impeachment talaga ang kapupuntahan niyan. Hindi nga nila maipaliwanag. Ni isa nga walang maipaliwanag ho, mga bossing. Sabi ni Anthony Cordova, sana makulong na si Bongo. Ikaw naman, nagmamadali ka naman eh. Saglit na. Ihuli natin sila. Ihuli natin yung dalawa.